Tama ba yung pinadala ko? Parang may mali yata. Naku, patay ako. Online seller ka rin ba na katulad ko? Lalo na nagsisimula ka pa lang. Ilang beses ka na rin ba naka-encounter ng mga irritableng mga customer at paano mo sila hinahandle? Masasabi mo bang talagang effective ba talaga yung paraan mo at hanggang ngayon nananatili pa rin? Kung hindi, panuorin mo ang video na to, baka makatulong sa'yo kung sakaling maka-encounter ka uli ng mga ganitong klaseng mga customer. Pero bago yan, story time muna tayo. Nung nagsisimula pa lang ako na katulad mo, wala pa rin naman talaga akong sistema. Kaya hindi mo talaga maiiwasan na nagkakamali ka. Lalo na pag talagang dumadami na yung mga customer mo. At minsan wala ka pang focus. Sa pagninegosyo talaga, wala naman talagang perpekto. I-admit natin na talagang bahagi rin talaga yan ng negosyo. Lalo na kung mag-isa ka lang. Dumating kasi yung time na talagang dumami na talaga customer ko at wala nga akong sistema. Hanggang ngayon, masasabi ko pa rin naman na nagkakamali pa rin ako. Pero, yun nga lang kasi, naiintindihan na nila. Ikikwento ko yung time na talagang meron akong customer na first time niya lang bumili sa akin. Hindi ko akalain na talagang mali pala ang size na ipadala ko sa kanya. Sa sobrang disappointed niya, tumawag talaga siya sa akin. Kasi nga, una, nagtitext lang siya. Nung time na hindi niya na siguro mapigilan yung sarili niya, talagang tumawag siya sa akin para ibuhos lahat ng disappointment niya. So ginawa ko, pinakinggan ko lang talaga siya at inexplain ko kung ano talaga yung sitwasyon. At the end naman, humingi naman talaga ako ng sorry sa kanya at nagbigay ako ng option. Kaya ngayon, masasabi ko na effective yung ginawa ko dahil talagang hanggang ngayon nananatili pa rin siya at talagang hindi lang siya ang nagiging customer ko, pati na rin ang buong pamilya niya. Paano nga ba i-handle ang mga irritableng mga customer para manatili sa'yo? Ang mga paraan na babanggitin ko ay based lang talaga sa experience ko at masasabi kong very effective siya dahil ang mga customer na na-encounter ko hanggang sa ngayon nananatili pa rin sila at talagang patuloy pa rin silang sumusuporta sa akin. Unang paraan para manatili sa'yo ang mga ganitong klaseng customer ay kailangan maging kalmado ka lang at maging professional. Kailangan kalmado ka lang at hindi mo sila pwedeng sabayan yung galit nila. Kasi nga, instead na masettle nyo yung maliit na issue, baka lumala pa at magkaroon pa kayo ng samaan ng loob. Sumunod na paraan ay kailangan makinig ka lang. Hayaan mo lang sila magsalita at mailabas lahat ng galit dahil hindi mo pa rin naman sigurado kung saan talaga ang pinagmulan ng galit nila. Kasi minsan may mga maliit lang na issue, then pag ikaw na ang nakakausap, naibubuhos na sa'yo. Kaya kailangan pakinggan mo lang hanggang sa dumating ang time na kalmado ka lang at maintindihan mo kung talagang ano ang gusto nilang iparating. Sumunod na paraan, kailangan ramdamin mo rin yung sitwasyon nila. Pwede kasi may pinagdadaanan sila financial, then nag-order sa'yo at na-disappoint pa sa na-receive nila, pwede mong sabihin sa kanila na kung ako rin naman sa sitwasyon mo, maiintindihan ko dahil syempre nandun yung excitement, then budgeted lang rin talaga yung pera mo, nung na-receive mo yung item, mali pa, talagang nakaka-disappoint. Ang sumunod na paraan, kailangan i-acknowledge mo na nagkamali ka. Maliit man o malaki, yung pagkakamali mo, kailangan maiparamdam mo sa kanila na sincere yung pag-sorry mo. Pwede mong sabihin, sir, sorry po talaga, hindi ko po sinasadya. Siguro dahil nga nagsisimula pa lang ako at medyo wala pa akong sistema. Next time gagawin ko, aayusin ko na lang. Siguro naman sa ganong sitwasyon na i-apply mo na rin naman yung mga nauna na mga paraan, maiintindihan kanila. At may kasabihan nga, 'di ba? Customer is always right. At huling paraan para i-handle ang mga irritableng mga customer ay kailangan gumawa ka na ng aksyon. Since napakalma mo na sila, napakinggan mo na sila, naiparamdam mo rin talaga na sincere ka sa pagkakamali mo, bigyan mo na sila ng privilege. Yun na nga kailangan gumawa ka na ng aksyon. Bigyan mo sila ng option kung ano ba ang mas makakapanatag sa kanila. Pwede mo silang bigyan ng discount o di kaya ng mga freebies sa mga next nila na transaction. At iparating mo rin sa kanila na talagang mahal mo yung negosyo mo. Nagkataon lang talaga na nagkamali ka. Pinaniniwalaan ko, ang mga ganitong klaseng mga customer talagang malaking tulong din para sa negosyo mo. Dahil dito matututo ka, hindi lang sa pagninegosyo, kundi mismo sa pansarili mo, yung pag-uugali mo. Dito matitest kung gaano kalawak ang pag-uunawa mo, ang pasensya mo at pagmamahal mo sa ginagawa mo.
Ang kalaban mo lang dito mismo ang sarili mo kung paano mo kontrolin. Dahil kung magpapadala ka sa galit nila at disappointment mo, ikaw ang talo. I hope yung mga paraan na nabanggit ko ay nakatulong sa inyo kung paano nyo i-handle sa susunod ang mga irritableng mga customer para manatili ito sa negosyo mo. Laging tandaan, ang buhay pagninegosyo ay kailangan mahaba ang iyong pasensya at malawak ang pag-uunawa mo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pwede ba makahingin isang favor? Pwede pakiclick ng puso o di kaya mag-comment kayo dyan sa box. At kung gusto niyo naman mag-join sa aking community group na ang Pusong Negosyante, ang link po nasa baba, pakiclick na lang. Doon natin pag-uusapan ang mga paraan pa para lalo pa natin mapaunlad ang maliit nating na negosyo. Kung hanap nyo naman ay mga high quality o di kaya mga affordable na product, pakivisit po ng aking business page na Tag & Co. Madalas po ako doon nagla-live. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ako nga pala si AC, isang entrepreneur dito sa Toronto, Canada, at naniniwala kapag may pangarap ka, tuloy mo lang, walang sukuan, laban lang. Maraming salamat and God bless.